Via's point of view. Hindi talaga mawawala sa buhay natin na gusto na nating sumuko minsan. Yung tipong pagod ka na, kaso bawal magpahinga. Kasi may dapat kang buhayin. May dapat na gumabay sa taong mahal mo. Napahinga na lang ako ng malalim pagkatapos kong maglinis sa pwesto ko sa palengke. Maghapon ako sa palengke dahil isa akong tindera ng isda at manok. 2 na talaga para doble kita. Kahit na mahirap, for the go lang. Mama! Napalingon ako sa batang lalaking tumatakbo palapit sa akin. Mama! Agad itong dumamba sa akin at pinupug ako ng halik kahit amoy malansa ako at amoy pawis. Mabaho si Mama. Natatawang sabi ko sa kanya. Okay lang po, hindi pa naman ako naliligo eh. Bumungis-ngis ito bago lumambitin sa leeg ko. Natawa na lamang ako dahil sa paglalambing nito sa akin. Isa akong single mother sa 6 na taong gulang kong anak na lalaki na si Ivan. Yung tatay ni Ivan ay hindi ko alam kung nasa na. Huling balita ko sa mokong na yun ay 5 buwang buntis pa lang ako. Bibili lang daw ng gatas ko. Abay magpipitong taon na hindi pa rin bumabalik. Sa Mars ata bumili ng gatas? Sinubukan kong hanapin sa mga barkada niya pero hindi rin nila alam. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na nasa Dubai na to at may pamilya na. Ang galing magsalita na hindi niya ako tatakbuhan. Pero tignan mo ginawa niya. Iniwan niya akong naghihirap noon at halos mamatay na. Never na akong maniniwala sa palusot ng mga lalaki ngayon. Maliban na lang sa anak kong gwapo. Kahit na pinagpalit niya ako, nagpapasalamat pa rin ako dahil biniyayaan niya ako ng isang gwapo at sweet na anak kahit sobrang kulit nito. Ano, uwi na po tayo? Tanong ko sa anak ko. Opo, sagot nito. Kinuha ko yung eco bag na may lamang gulay na nahingi ko. Namili na rin ako ng konting stocks para sa bahay. Lalo na yung biskwit ni Ivan dahil ubos na. Gutumin pa naman tong anak ko. Naglakad kaming 2 pa uwi habang magkahawak ang kamay. Madilim na kaya todo ang kapit ko kay Ivan. Wala rin kasing gaanong dumaraan sa daan na pauwi sa amin. Liblib kasi ang lugar namin. Mama, anong ulam natin po? Tanong ko. Nagugutom na ako. May biniling lutong ulam si Mama. Nakangiting sagot ko. Tuwing hapon talaga'y sinusundo ako ni Ivan para daw may protector ako. Sumasabay siya sa kapitbahay namin na sinusundo ang asawa sa palengke. Hindi ko siya pinapayagan na lumakad mag-isa at baka mapaano siya. Malapit lang naman kami sa palengke kaya hindi na rin ako nagsasayang ng pamasahe pa uwi. Parehas kaming napahinto ni Ivan sa paglalakad nang may kotseng humarang sa daraanan namin. Kinabahan akong bigla kaya't hinigpitan ko lalo ang hawak ko sa anak ko. Sakay! Bumaba mula sa kotse ang 3 lalaking nakasuot ng mask na parang mangho-hold up. Sakay! Anong kailangan nyo? Nanginginig sa takot na tanong ko. Pakiusap po, wala ho kaming pera. Sakay sabi. Napaigdad ako sa sigaw ng isang lalaki. Malakas naman siyang sinikmuraan ng kasamahan. Napaubo na lang ang lalaki at napadaing. Girin. Malamig na sabi ng lalaking sumuntok sa sumisigaw sa akin. Mama! Mama! Umiiyak na yumakap sa akin si Ivan. Huminga ako ng malalim bago buhatin ng anak ko at maglakad palapit sa sasakyan. Tahimik akong sumakay. Hindi ko kayang pumalag dahil baka masaktan nila ang anak ko. Nang makasakay ako sa backseat ay agad na ring sumakay yung 3. Katabi namin ng anak ko yung isang kidnapper. Hindi ko alam pero wala akong nararamdamang takot mula sa lalaking katabi ko. Pangungulila, lungkot, puot at kasiyahan ang nararamdaman ko. Para bang kilala ko siya. Pero hindi ko masabi kung sino siya. Hindi ko naman makita ang mukha niya dahil sa takip nito. What? Lumingon to sa gawi ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko't napayuko na lamang. Ultimong boses niya pamilyar sa akin. Ba't niyo po kami kikidnap po? Nagsalita ang anak kong umiiyak.
Hindi naman po kami mayaman eh. Wala nga kaming masarap na ulam palagi. Tapos palagi pa kaming nagbabayad ng utang. Dapat ang kinikidnap niyo po si Tito Ben. Si Ben ay ang kaibigan ng ex ko na papa ni Ivan. Siyang nagsabi sa akin tungkol sa bagong buhay ng ex ko. Siyang tumulong sa akin at nagpakaama kay Ivan. Nanliligaw rin sa akin si Ben pero sinabi ko na hanggang magkaibigan lang talaga kami. Puro sigido talaga si Ben kaya't pinabayaan ko na lang kasi mabait naman talaga siya. Hindi sumagot ang mga ito. Maya-maya lamang ay huminto ang kotse sa tapat ng isang mataas na gate. Bumusina yung driver at bumukas ang gate. Nag-drive na papasok yung driver. Hindi ko maiwasang mamangha habang nakatingin sa garden na may magagandang pailaw. Kahit yung daan na dinaraanan ng kotse ay may ilaw sa gilid. Mas lalo kong namangha nang makita kong isang malaking bahay. Ang dream house na gustong gusto ko. Simple pero malaki at maganda. Walang second floor pero sobrang ganda. Kidnapping pa ba ito? Parang iba na yata ang pakiramdam ko sa nangyayari ngayon ah. Lakad! Utos ng lalaking katabi kanina ng driver. Naunang maglakad papasok yung lalaking katabi namin ni Ivan sa backseat. Kaya't sinundan ko na lamang to. Yung anak ko, nakatulog na sa kakaiyak. Hindi tuloy nakakain. Kapag talaga nakahanap ako ng tiyempo bugbog sa akin tong mga lalaking to. Master, sinalubong ng 5 babaeng nakasuot ng pang-maid yung lalaking nauuna. Hinubad ng lalaki ang suot nitong jacket bago iabot sa maid. Hinubad rin ito ang suot nitong mask. Kumabog ang dibdib ko dahil hindi pa man to humaharap ay kilalang kilala ko na siya agad. Oo, lumaki ang katawan nito at maraming nagbago sa kanya. Pero hindi talaga ako pwedeng magkamali. Nang humarap to sa akin ay napamura na lamang ako ng malakas. Nagsalubong ang tingin naming dalawa. Sinalubong ko ang mga mata niyang mapupungay at maamo ang tingin. Anong kailangan mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Lalong humigpit ang yakap ko sa anak ko. Buhay pa palang diablong to? Pagkatapos ng ginawa niya, ganito't biglang sulpot siya? Nasa harapan ko ngayon ang ex kong mangiiwan at pinagpalit ako. You, dumako ang tingin nito sa anak ko. And our son. Anong you and our son? Ano yung mga pinagsasasabi mo? Natawa ako ng pagak. Tarantado ka ba? Masyado kang patawa, Ryan. Pagkatapos ng ginawa mo sa amin ng anak ko, babalik ka na para bang walang nangyari? Via, wag mo kong ma-via-via. Singhal ko sa kanya. Aalis na kami ng anak ko. Wag mo na ulit kaming guguluhin. Tinalikuran ko na siya't mga alis kaya lang. Humarang yung 2 lalaking kasama niyang dumukot sa amin. Tinanggal na mga ito ang mask nila. Sinamaan ko sila ng tingin pero poker face lamang ang mga ito. No, Via. Dito lang kayo sa akin. Sabi ni Ryan, kaya't napalingon ulit ako sa kanya. Ipapahanda akong pagkain mo. Ano bang gusto mo, Ryan? Umingit ang anak ko kaya tinapik-tapik ko ito. Pabayaan mo na ako. Masaya na kami. Via, please don't be mad. Maamong sabi nito. Calm down first. Papaano kung kakalma kung ganitong ginagawa mo? Galit kong tanong. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Lumakas ang iyak ni Ivan. Napahinga ako ng malalim bago haplusin ang likod nito at isayaw-sayaw to. Mama, kakain na po tayo? Tanong ni Ivan. Nagising na ang bata. Mas lalo kong mahihirapan itong tumakas. Mama, nasan po tayo? Tanong ng anak kong si Ivan bago ito bumaba mula sa pagkakakarga ko. Pinagmasdan ko lang si Ivan na ilibot ang kanyang paningin. Minsan hindi ko maiwasang makaramdam ng gigil kapag tinititigan ng anak ko. Dahil kamukhang kamukha ito ng kanyang ama. Mukha silang pinagbiyak na bunga. Hey little boy, tawag ni Ryan kay Ivan. Come here. Akmang lalapit si Ivan kay Ryan pero agad akong humarang. Hinila ko si Ivan at binuhat. Anak, bawal lumapit sa stranger. Sabi ko sa anak ko. Hindi ko ipakikilala si Ryan bilang ama ni Ivan dahil hindi niya deserve.
Hinding-hindi ko siya mapapatawad pagkatapos niya kaming abandonahin ni Ivan. Stranger? Mama, bakit kahawig kaming mukha po? Tanong ni Ivan kaya't natahimik ako. Matalino talaga tong anak ko kaya mahirap magtago ng sikreto sa kanya. Mama, siya yung papa ko po no. Badang maglay. Dumako ang tingin ko kay Ryan na wala pa ring emosyon ng mukha. Inirapan ko siya bago binalingan ng tingin ng anak ko. Anak, tama po ako. Tumakbo itong palapit kay Ryan. Ang akala ko yayakap siya pero laking gulat ko nang suntukin niya ang binti nito at sipain. Ikaw ang papa ko po. Galit ako sa'yo. Lagi mong pinapaiyak si mama ko. Iniwan mo kami. Alam mo po bang laging pagod si mama para lang makakain kami? Ikaw ang lalaki pero wala kang ginawa. Naghabol ng hiningang anak ko bago tumakbo palapit sa akin. Mama, gugutom na ako. Sabi nito. Uwi na po tayo. Handa na pong pagkain. May lumitaw na isang babaeng maid. Let's eat. Sabi ni Ryan na parang walang nangyari. Pauwiin mo na lang kami. Mahinahong sabi ko sa kanya. Please lang Ryan, maawa ka sa amin. Wala akong lakas at oras na makipaglokohan sa'yo. Let's eat. Sabi lang nito. Let's go. Gusto kong ihampas ang bitbit kong eco bag na maraming laman sa kanyang mukha. Nakakagigil siya. Okay po. Sabi ni Ivan bago hawakan ng kamay ko. Mama, masamang pinaghihintay ang pagkain. Ayan. Basta pagkain ng usapan, nawawala agad ang galit ng anak ko. Naunang maglakad si Ryan. Sumunod na lang kami sa kanya ni Ivan hanggang sa makarating kami sa isang dining. Tahimik na naupo si Ryan kaya't naupo na lang din kami ni Ivan. Paano po ako kakain po? Hindi ko makita yung lamesa. Mahina akong natawa habang nakatingin sa anak kong nakaupo. Hanggang noo lang nito ang lamesa. Akmang kukuhanin ko siya para ikandong pero naunahan ako ni Ryan. Hindi naman pumalag ang anak ko. Nagsimulang kumain ng dalawa kaya kumain na lang din ako. Hindi ko pinapahalatang gutom na gutom ako para wala siyang masabi. Ngayon lang ako nakakain ng masarap, sabi ni Ivan. Dapat po noon ka pa nagparamdam sa amin. E di sana hindi ako galit. Sorry, ngayon ko lang kayo nahanap, sabi ni Ryan. Walang emosyon ang boses niya pero mababakas doon ang pangungulila. Pwede mo ba akong bigyan ng second chance? Babawi si Papa sa'yo. Pangako. Hindi sumagot si Ivan at patuloy lamang sa pagkain. Pagkatapos naming kumain, ay nanatili kaming nakaupo habang yung mga maid ay nagsisimulang magligpit. Uuwi na kami. Mahinahong sabi ko kay Ryan. Salamat sa pagkain. Hindi na kayo uuwi. Dito lang kayo sa akin. Sabi nito bago tumayo. Ipinahanda ko na yung kwarto nyo kung sakaling ayaw nyo akong makatabi. Ryan! Hinampas ko ang lamesa at tumayo rin. Nilingon ko si Ivan para senyasan siyang pumikit at takpan ng kanyang mga tenga na agad niyang ginawa. Binalingan ko ulit si Ryan. Ano pa bang gusto mo ha? Gusto mong makasama si Ivan? Pwede nating pag-usapan yan. May pamilya ka na Ryan. Kaya't makontento ka. Ikaw tong umalis tapos kami ngayon ang pinahihirapan mo? Oo, may pamilya ako. Kumuyom ang kamao nito. May pamilya akong naiwan dahil sa kasalanang hindi ko ginawa. May pamilya akong naiwan dahil sa isang pangyayari na dapat hindi ko na pinatulan. Babawi ako, Via. Huli na Ryan. Wala ka nang babawiin dahil matagal na kitang kinalimutan. Wala ka nang puwang sa puso ko. Malamig kong sabi. Buti pa si Ben, hindi kami kinalimutan. Mas lalong kumuyom ang kamao nito. Si Ben, mas lalo kayong hindi pwedeng umalis sa poder ko hanggat nakakalaya ang siraulong yun. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ko. Pumunta na lang kayo sa kwarto nyo. Sagot nito. Huwag mo na ring subukang tumakas dahil hindi kayo makakalabas dito nang walang permiso ko. Good night. Lumapit ito kay Ivan at humalik bago dire-diretsyong umalis.
Napakuyom na lamang ako ng kamao habang nakatingin sa figura niyang papawala sa paningin ko. Nakakainis talaga siya. Hindi nga talaga kami makalabas ni Ivan sa bahay ni Ryan. Ilang araw na kami na parang preso. Hanggang garden lang kami ni Ivan. Yung anak ko naman, enjoy na enjoy at mukhang love na ulit ang papa niya. Wala namang kaso sa akin yun. Gusto ko lang ay makalabas na dahil naiinis ako kay Ryan. Gumugulo rin sa akin ang sinabi niya kahapon na hindi niya mapapatawad si Ben. Si Ben pa talaga ah? Papa! Napalingon ako sa anak kong tumatakbo palapit sa ama niyang kauuwi lamang galing opisina. Ewan ko pero parang mali-mali ang kwento ni Ben. Nakausap kong ibang maid sa bahay at sinabi ng mga itong kami lang ang pamilya ni Ryan. Nagpupunta lamang daw ito sa Dubai para sa isang business meeting. Hindi ko alam kung papaano naging ganito ka-successful si Ryan. Hindi rin naman illegal ang business niya. Ivan! Malawak ang ngiti ni Ryan na binuhat ang anak namin. Anak ko lang pala. May pasalubong si Papa na paborito mong empanada. Wow! Thank you po! Humalik si Ivan sa pisngi ng ama bago nito kuhanin ng isang supot ng empanada. Dumako ang tingin sa akin ni Ryan. Inirapan ko lang siya't muling tumingin sa cellphone ko. Hindi ako makapagtinda dahil sa kanya. Kapag ako natanggal sa trabaho, sasakalin ko talaga siya. Nag-uwi ako ng empanada. Sabi nito, nakalapit na pala sa akin si Ivan. Paborito mong empanada, hindi ba? Hindi na empanada ang paborito ko. Masungit kong sagot. Siyempre joke lang yon. Empanada pa rin ang paborito ko. Handa nga akong makipag-away sa anak ko para lang sa empanada. Huwag ka pong maniniwala po. Empanada favorite ni mama eh. Sabi ni Ivan kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Bumungis-ngis lang ito bago kainin ang hawak niyang empanada. Kailan mo ba kami balak palayain? Inis kong tanong sa kanya. Kapag nakulong na si Ben. Sagot nito. Ano bang kasalanan ni Ben? Tanong ko. Bakit ganyan kalaki ang galit mo sa kanya? Mabait po si Tito Ben. Saad naman ni Ivan. Nililigaw niya nga po si Mama eh. Nagtiim ang bagang ni Ryan. Binalingan nito si Ivan. Agad namang tumayo si Ivan at agad tumakbo patungong kusina. Via, tanggap ko na sobrang galit ka sa akin. Handa akong magdusa habang buhay, mapatawad mo lang ako. Maamong sabi nito. Pero pakiusap lang, lumayo ka kay Ben dahil hindi siyang inaakala mong mabait. Si Ben pa talagang hindi mabait? Siya nga itong nag-provide sa panganganak ko. Si Ben ang tumulong sa akin at tumayong ama kay Ivan. Dapat lang na siya ang mag-provide sa panganganak mo dahil pera kong ginastos niya. Putol nito sa sasabihin ko. Pauwi na ako noon dala yung gatas. Kaso inaya ako ni Ben sa isang racket. Pera yun kaya pumayag ako. Kailangan natin ng pera kasi ayokong manghiram na naman tayo. Sabi niya maghahatid lang kami ng mga gamit sa isang warehouse. Pero pagdating ko ron, maraming patay na katawan. Binugbog ako ni Ben doon kasama yung mga barkada niya. At masakit pa'y tinangay niyang kahuli-hulihang pera ko na para sa inyo. Binenta ko yung bahay ng mga magulang ko para sa inyo. Pero tinangay niya ang pera ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil sa mga nalaman ko. Pagkagising ko nasa presinto na ako. Sinisisi nila ako na ako yung pumatay sa mga nadatnan naming bangkay. Sinabi kong wala akong kasalanan pero idiniin nila ako. Talagang naging saksi pa si Ben. Tumulo ang mga luha nito. Mahal ka ni Ben, Via. Kaya't gusto kanyang kuhanin sa akin. Nakulong ako't walang naging balita sa inyo. Nagpapadala ako ng mga sulat sa inyo pero mukhang walang dumarating. Via, tiniis kong kulungan para lang mabuhay at balikan kayo. Nakilala ko yung isang mayamang babae na dumalaw rito. Tinulungan niya akong makalaya. Binalikan ko kayo pero wala na kayo doon. Hinanap ko kayo pero hindi ko na kayo makita. Nagsikap ako't nag-aral para sa business na pinapahawakan sa akin ni Mama Lorraine. Pumunta akong Dubai. Pero hinahanap ko pa rin kayo. Nalaman kong pinipigilan ni Ben ang mga source ko kasi ayaw niyang makita ko kayo.
Kasalanan ko naman kasi akala ko totoo sa akin si Ben eh. Via, hayaan mo naman akong bumawi oh. Lumuho dito sa harapan ko kaya hindi ko na rin maiwasang lumuha. Via, hayaan mo akong bumawi sa inyo ni Ivan. Kahit matagal mo akong patawarin, ayos lang sa akin. Basta't hayaan mo lang akong makabawi. Gusto kong yakapin si Ryan pero pinipigilan kong sarili ko. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko bago magtungo sa kwarto namin ni Ivan. Doon ako umiyak ng malakas. Hindi ko na kinaya ang mga narinig ko. Ang bigat-bigat sa dibdib. Gustong-gusto kong paniwalaan si Ryan kaso natatakot ako na baka palabas lamang ang lahat ng ito. Iniyak ko na lamang ang lahat hanggang sa makatulog na ako. Ryan's point of view. Napahinga na lamang ako ng malalim habang nakatingin sa mga papeles sa harapan ko. Hindi ko na napigilang umiyak sa harapan niya dahil sobrang bigat na sa pakiramdam. Ayoko naman sanang ipaalam sa kanya pero alam kong mas mabuting malaman lahat ni Via para maintindihan niya rin kung bakit ako nawala. Hindi ko mapapatawad si Ben dahil sa ginawa niya. Ang ganda ng pakikitungo ko sa kanya pero tatraydorin niya lang ako. Inagaw niya sa akin ang mag-ina ko. Kaya't sisiguraduhin kong aagawin ko rin ang kalayaan niya. Siya ang dapat magdusa dahil siyang pumatay sa mga taong yun. Hindi pwedeng palagi akong mabait. Tinuruan ako ni Mama Lorraine na maging matapang para hindi ako kinakayan-kayanan lang ng mga tao sa paligid ko. Papa? Bumukas ang pinto ng opisino ko at iniliwanan si Ivan. Hi, ngumiti ako sa kanya. Oh, what does my baby wants? Tulog si Mama po. Nakangusong sabi nito. May inilapag tong biskwit at Shocky sa lamesa ko. Kain ikaw po para hindi ka na sad. Magiging sad rin po kasi ako kapag sad ka. Napangiti ako bago siya buhatin at iupo sa kandungan ko. Sorry kung sad si Papa ah. Sorry anak. It's okay Papa. Tugon nito. Narinig ko po lahat ng nasabi niyo kay Mama. Hindi ko na love si Tito Ben kasi bad siya. Sorry po kung nakinig ako. No baby, sorry. Sorry kung narinig mo mga bagay na yon. Malambing kong saad. Promise ni Papa na hindi na siya aalis at forever na lang sa inyo ni Mama. Thank you Papa, I love you po. Humalik ito sa pisngi ko kaya napangiti ako. Kinuha niya ang biskwit at binuksan bago isubo sa akin. Siya rin ang nagtusok ng Easter sa Chucky. Natawa ako dahil mukhang gusto niya ring tikman ang kinakain ko. Sa'yo na lang yan, busog na si Papa sa lambing mo. Nakangiting sabi ko. Hindi po, meron naman po akong ganito sa kwarto ko. Sa'yo po ito. Nakangiting sagot nito. Bukas pwede ka na ulit mag-school ha. Sabi ko sa kanya. May mga magbabantay sa'yo sa school. Huwag kang sasama sa hindi mo kilala, okay? Masayang tumango naman ito habang patuloy ang pagsubo sa akin ng pagkain. Maya-maya lamang ay inaya ako nito sa garden kung saan nagpagawa ako ng playground. Itong bahay na ito'y pinagawa ko talaga para sa aming pamilya. Lahat ng sinabi ni Via tungkol sa kanyang dream house ay sinunod ko. Papa, magsaslide ako! Masayang sabi ni Ivan bago mag-slide. Inabangan ko naman siya para hindi siya masubsob kaso nasubsob pa rin siya. Hala, dudugo ilong ko. Sabi ni Ivan dahilan para mataranta ako. Naiyak din ako habang nakatingin sa gasgas niya sa nguso at dugo niya sa ilong. Papa, ayos lang po ako. Di naman masakit eh. Sorry. Parang batang iyak ko. Iyakin ka talaga kahit kailan. Napalingon kami sa nagsalita. Si Via yun. Mama, hindi naman masakit eh. Sabi ni Ivan. Anong gagawin ko? Umiyak si Papa po. Iyakin talaga yung Papa mo. Sagot ni Via. Halika sa loob at huhugasan ni Mama yung mukha mo. Pumasok ang dalawa sa bahay. Pinunasan kong luha ko na tuloy pa rin sa pag-agos bago sundan ng mag-ina ko. Wala sila sa sala. Akmang pupunta ako sa kusina kaya lang lumabas na sila. Naupo ang dalawa sa sala. Inumpis hanggang gamutin ni Via ang gasgas ng anak namin. Papa, ayos lang po ako. Sabi ni Ivan bago hawakan ng kamay ko.
Kahit ilang beses niyang sabihin yun ay hindi ko pa rin maiwasang maiyak. May sugat ang anak ko dahil sa akin. Yung bata ang nasugatan pero ikaw ang umiiyak. Napalingon ako sa nagsalita. Mama, Papa. Parang batang lumapit ako sa kanila at yumakap. Silang mag-asawang umampun sa akin at tumulong. Naging kaibigan kong anak nilang nakulong din dahil sa setup. Parehas kaming nakalayan ni Kuya Adam at parehong gumaganti sa mga totoong may sala. Napakaiyaking bata. Humiwalay ako sa yakap nila mama at sunod na nilapitan ng Kuya Adam ko. Ano na? Akala ko ba matapang ka? Ang sumbong sa akin ng mga tauhan mo, sinusuntok mo sila. Isa lang naman ang sinuntok ko. Sabi ko bago humiwalay sa yakap. Sinigawan kasi nila si Via, kaya nasuntok ko. Nagsorry naman ako kagad. Napailing-iling si Kuya Adam bago punasan ng luha ko. Tahan na, baka may kalaban dito at ipagkalit na iyakin ka. Napanguso na lamang ako. Oh, sila palang mag-ina ko. Nilapitan ko sila Via at Ivan. This is my wife, Via, and our son Ivan. Wife mo mukha mo. Inirapan ako ni Via bago lapitan sila mama at papa. Nagmano siya sa mga ito. Nice to meet you po. Nice to meet you rin, iha. Tugon ni mama. Ang ganda-ganda mo. Kaya pala kahit na anong pakilala namin ng ibang babae kay Ryan, ikaw pa rin ang hinahanap. Via, huwag kang maniwala. Wala silang pinakikilala sa akin. Mabilis kong sabi na ikinatawa ni mama. Anak, bless kay lolo at lola mo. Sabi ni Via sa anak namin. Tumayo naman si Ivan at nahihiyang nagmano kila mama at papa. Nagmano rin siya kay Kuya Adam. Oh, napano ang gwapo naming apo? Tanong ni Papa kay Ivan. Nasubsob po ako sa slide. Sagot ni Ivan. Pero hindi po kasalanan ni Papa. Kasalanan ko po. Pinaupo ko muna sila mama. Nag-utos din ako sa isang maid na magluto na ng tanghalian namin. Nag-utos rin ako na magpagawa ng merienda para sa amin. Papa, wag na ikaw mag-cry ulit ha? Sabi ni Ivan na nakakandong sa akin. Sorry baby. Malambing kong sabi bago siya hinalikan sa pisngi. Mabutit nagkaintindihan na kayong dalawa. Sabi ni mama. Via, sana paniwalaan mo itong si Ryan namin. Napakabuting tao ni Ryan at hindi siya magsisinungaling sa'yo. Ma, ayos lang po. Irerespeto ko po ang desisyon ni Via. Nakangiting sabi ko. Huwag po natin siyang i-pressure. Iniba ko na lang ang usapan. Tinanong ko na lang sila mama kung kamusta ang business nila sa Dubai. Ang nag-handle raw doon ngayon ay ang kapatid ni mama na si Uncle Raquel. Mabait si Uncle Raquel at anak din ang turing sa akin. Nang sumapit ang tanghalian, ay nagtungo na kami sa dining at nagsimulang kumain. Oh, magulay kayong dalawa. Sabi ni Via bago lagyan ng gulay ang plato namin ni Ivan. Puro kayo karne, kaya mahinang resistensya niyo eh. Napanguso ako pati ng anak ko ay napanguso na lang. Hindi ako kumakain ng gulay at mukhang namana yun ni Ivan. Ayaw ng gulay. Halos magkasabay na sabi namin ni Ivan. Pinanlakihan kami ni Via ng mga mata kaya't napanguso na lang ulit kami. No choice kami kung hindi sikmurain ng gulay. Ayan, nakahanap ka na ng katapat mo. Sabi ni Kuya Adam. Via, sobrang kulit niyan. Ayaw na ayaw kumakain ng gulay kaya palaging sakitin. Mahirap po talagang pakainin sa Ryan ng gulay. Mas pipiliin niya pa pong matulog sa labas kaysa kumain ng gulay. Sagot ni Via. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Hindi ko akalain na alam pa rin ni Via ko ang tungkol sa bagay na yon. Huwag kang ngumiti, ang pangit mo. Masungit na sabi nito kaya't napanguso na lang ako. Ang sungit ng baby ko. Via's point of view. Pinapayagan na kaming lumabas ni Ryan dahil na rin sa utos ni Tita Lorraine. Halatang labag pa sa loob ni Ryan pero wala rin siyang nagawa. Si Ivan ko naman ay balik school na. Ako naman ay balik sa palengke na. Kahit mayaman si Ryan, hindi ako papayag na puro siya ang gagastos. Ngayong araw ay wala akong tinda kaya't naisipan kong bumalik sa bahay namin ni Ivan para manguha ng mga damit. Hindi naman kasi papayag ang mokong na Ryan na yun na umuwi kami ni Ivan dito sa bahay. Via,
Napalingon ako sa likuran ko nang may tumawag sa pangalan ko. Bakit hindi kayo umuwi ni Ivan? Saan kayo nagpunta? Ben, hindi rin pumapasok sa school si Ivan. Sabi pa nito. May nangyari ba? Ben, ang sabi mo sa akin may iba ng pamilya si Ryan sa Dubai. Mahinang sabi ko. Ang sabi mo, hindi mo alam kung bakit siya nawala talaga. Oo, bakit? Tanong nito. Totoo ang sinabi ko, Via. Hindi ko alam kung bakit siya nawala bigla. Huling kita ko pauwi na siya noon at may hawak na gatas. Ben, yun ba ang totoo? O niloloko mo lang ako? Tanong ko, dahilan para matigilan siya. Sigurado ka ba talagang ganun ang nangyari? O baka ang totoo, pauwi na siya pero inaya mo siya sa isang racket. Sinet up mo siya para makulong sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Kaya siguro inaya mo kaming umalis sa dating bahay namin dahil alam mong babalik si Ryan sa amin. Yung perang ginastos mo sa amin, pera ni Ryan yun, hindi ba? Ben, niloko mo kami ni Ivan. Lahat ng sinabi mo tungkol kay Ryan, kasinungalingan. Via, hindi totoo yan. Maamong sabi nito. Sa akin ka maniwala, Via. Ang totoo nga hindi ka mahal ni Ryan. Gusto ka lang niyang tikman, Via. Ako ang totoong nagmamahal sa'yo. Kilala ko si Ryan, Ben. Alam ko nang totoo. Kaya't wag mo nang bilugin pang ulo ko. Galit kong sabi. Hindi kita mapapatawad dahil sa kasinungalingan mo. Dahil sa'yo nasira ang pamilya namin ni Ryan. Dahil sa'yo nasira ang buhay niya. Via, pakiusap naman sa akin ka maniwala. Lumuhod to sa harapan ko. Umiling ako at umatras palayo sa kanya. Kailanman hindi ako sasaktan ni Ryan. Masyado na akong nagpabilog sa mga kasinungalingan mo at pinagsisisihan ko yun. Hindi. Galit itong tumayo bago hiklatin ang braso ko. Akin ka naman talagang dapat, pero umepal-epal siya. Kasalanan niya yun. Via, sa akin ka na sumama. Pangakong magbabago ako. Tinitigan ko si Ben. Parang naging ibang tao siya. Parang hindi na siya yung Ben na mabait sa amin ni Ivan noon. Bitawan mo ko. Mahinahon kong sabi. Sa akin ka lang, Via. Madiing sabi nito. Ako lang ang dapat para sa'yo. Sumama ka sa akin kung ayaw mong patayin ko lahat ng taong mahal mo. Ang mabait na Ben ay tuluyang naglaho. Nawala bigla ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya. Napuno ako ng takot habang nakatingin sa kanya. Isa siyang demonyo. Hindi siya totoong mabait. Siya ang totoong masama. Bitawan mo siya. Nabitawan ako ni Ben nang may sumuntok sa kanya. Si Ryan, hindi ka na makakatakas pa sa mga kasamaan mo. Bakit ba bumalik ka pa? Galit na sabi ni Ben. Dapat pala pinatay na lang din kita para sa akin na talaga si Via. Isa kang epe sa aming dalawa. Dumukot ng baril si Ben na ikinalaki ng mga mata ko. Hindi ko maiwasang manginig dahil sa takot. Natatakot ako para sa sarili ko at kay Ryan. Alika rito, Via. Sabi ni Ben. Wala akong gagawin kung lalapit ka sa akin. Nangingilid ang luha ko. Nakakatakot talaga siya. Parang sinaniban si Ben ng sobrang samang espiritu. Ben, itigil mo na to. Mahinang sabi ko. Bigla na lamang may dumambang mga pulis kay Ben. Napasubsob si Ben sa lupa. Nanlambot ang mga tuhod ko. Akmang babagsak ako pero natigilan ako nang sapuhin ako ni Ryan. Ikinulong ako nito sa kanyang mga bisig kaya napaiyak na lamang ako. Shh! Stop crying! Malambing na alo nito sa akin. Tapos na ang lahat. Tahan na. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umiiyak. Nang medyo kumalma ako ay humiwalay ako kay Ryan bago punasan ang mga luha ko. Uminom ka muna ng tubig. Inabutan ako nito ng bottled water na agad kong kinuha at ininom. Nagugutom ka ba? Umiling ako. Umuwi na tayo. Tumango ito't ngumiti sa akin. Binitbit niya ang dalawang malalaking bag bago ko alalayan palapit sa kotse niya. Tahimik lamang ako sa biyahe at hindi naman ako ginugulo ni Ryan. Nahihiya ako kay Ryan dahil basta na lamang akong naniwala kay Ben. Ang tanga-tanga ko. Dapat pala inalam ko ang tunay na nangyari. Kung inalam ko talaga, hindi sana naging ganito ang lahat.
di sana nasamahan ko si Ryan sa mga laban niya. Nang makarating kami sa bahay ay pumasok kami sa loob. Sumalubong sa amin si Ivan na halatang kagagaling lamang ng school. "Mama, bakit namamaga ang eyes mo?" tanong nito. "Nag-cry ka po ba? Sinong nagpa-cry sa'yo? Si Papa po?" "Hindi ako mabilis na sabi ni Ryan. "Baby, may nangyari lang po. But don't worry dahil magiging okay rin si mama mo." Humalik sa pisngi ko si Ivan. "Huwag ka na maging sad at mag-cry, mama. Pangit ka kasi pag sad ka." Napasimangot ako bago kagatin ang pisngi niya. Napaigik naman ang batang lalaki bago napanguso. "Sakit po." Nakangusong sabi nito. "Thank you, baby." Niyakap ko ng mahigpit si Ivan bago naupo. "Sorry din po sa lahat Sorry kung naging tanga si mama." "Mama, magiging okay rin po ang lahat. Hindi ka po tanga, okay? Si Papa po yun kasi nadula siya kaninang umaga sa pool." Hindi ko maiwasang matawa dahil sa sinabi niya. "Nakita mo pala yun, anak?" Natawa si Ryan bago kuhanin sa akin si Ivan. "Ibahin na natin ang usapan, Ivan. Kamusta ang school mo?" "Bakit po yung school ang kinakamusta mo po? Ako po yung anak mo eh." Nakangusong sabi ni Ivan. Lumilitaw na naman ang pagiging pilosopo ng batang makulit. "Pilosopo ka pala, anak? Manang-mana ka kay mama mo." Natatawang kinurot ni Ryan ang pisngi ng anak namin. Napaar ko ang isang kilay ko dahil sa sinabi nito. Sa akin pa talaga nagmana si Ivan? Siya nga itong mahilig mamilosopo eh. "Sa'yo nagmana ng pagiging pilosopo yung anak mo." Masungit kong sabi. "Anong ako? Sa'yo kaya?" "Sa'yo kaya?" Masungit kong putol sa sinasabi niya. Tignan mo? Natatawang sabi ni Ryan. Oh, napipikon ka na naman mag-isa dyan. Huwag nang magalit, mahal." Pakiramdam ko ay nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Parang bumabalik ako sa college days namin kung saan mabilis akong kiligin sa simpleng mga banat niya. Napailing-iling ako dahil sa naisip ko. Hindi ako pwedeng kiligin. Hindi sa siraulong lalaking yan. "Tara sa SM." Pag-aaya ni Ryan. "Doon tayo kumain ng dinner. Gala na rin tayo. Bale, umpisa natin ang first family date nating tatlo." "Okay po." Masayang sabi ni Ivan bago bumaba mula sa pagkakakarga ni Ryan. "Bihis lang po ako." Mabilis na tumakbo si Ivan patungo sa kwarto naming dalawa. Nilingon ko naman si Ryan at nahuli kong nakatingin to sa akin. "Hindi ka ba nasaktan ni Ben?" Malambing na tanong nito. Umiling ako bago siya samaan ng tingin. "Huwag mo nga akong lambingin." Natawa ito. Hinila ako nito at ikinulong sa kanyang bisig. Hindi naman ako nagpumiglas dahil nagustuhan ko ang paraan ng pagyakap niya. Aaminin ko rin na namiss ko ang ganitong paglalambing ni Ryan. Ganito palagi maglambing si Ryan kaya't masarap sa pakiramdam. "Via, pwede bang manligaw ulit?" Mabilis akong napahiwalay sa kanya dahil sa sinabi niya. Namumulang magkabilang pisngi ni Ryan, halatang nahihiya at kinikilig. Sus, eto na naman siya. "Mama!" Naputol ang moment naming dalawa nang sumulpot si Ivan. Natawa ako nang makitang pormang-porma ito. May suot pa itong shades at mukhang pinaligo pang pabango ng ama niya. "Binata ng pormahan mo Natatawang sabi ko sa kanya. "Ang bango-bango naman ng baby namin at ang pogi. Idol ko si Papa po eh." Sagot ni Ivan bago nag-thumbs up. Nag-aya nang umalis si Ryan. Mukhang tuluyan na talagang nasira ang diskarte niya dahil sa pagsulpot ni Ivan. Maaga-aga pa naman kaya't hindi na muna kami dumiretso sa kainan nang makarating kami sa SM. Bumili lang kami ng waffles bago dumiretso sa time zone. "Wow! Ang daming token po!" Masayang sabi ni Ivan habang bitbit ang basket na may laman na maraming tokens. "Raralula po akong bola." Umupo ako sa isang gilid habang kumakain ng waffle at pinanonood ang mag-ama kong naglalaro. Kinuhanan ko na rin sila ng video at litrato bilang remembrance. Nakangiti lamang ako habang nakatingin sa dalawa. Hindi na rin pala masamang bumalik si Ryan, kaso dapat hindi niya kami dinukot.
at nagpaliwanag na lang. Ang daming nangyari sa buhay naming tatlo, pero masasabi ko pa rin na mukhang worth it lahat. Pero naiinis pa rin ako sa sarili ko dahil basta na lang akong naniwala sa sinabi ng iba. Kilalang kilala ko si Ryan. Alam ng puso ko na hindi niya magagawa yon, pero nagpadala ako sa sinungaling na Ben na yon. Nagpapasalamat ako sa mga tulong ni Ben, pero sana mabulok pa rin siya sa kulungan. Sinira niya ang buhay namin ni Ryan. Sinira niya ang dapat na masayang pamilya namin dahil sa kasakiman niya. Wala siyang kasing sama. Masyado ka yatang tulala. Nabalik ako sa ulirat nang sumulpot sa harapan ko si Ryan. May problema ba? Umiling ako. Asan si Ivan? Ninuso nito ang batang lalaking naglalaro sa isang silid kung saan umuulan ng mga bola. Tuwang-tuwa si Ivan kaya't napangiti na lang ako. Hayaan muna nating mag-enjoy ang batang makulit. Sabi ni Ryan. Siguradong bagsak mamaya yan. Naupo lang kami doon ni Ryan habang pinanonood ang masayang si Ivan. Nang magsawa si Ivan, ay lumapit na siya sa amin ni Ryan at hinila kami para maglaro. Nag-enjoy na lang din akong maglaro sa mga claw machines. Hindi naman masamang bumalik ulit sa pagkabata, kahit panandalian lang. Pagkatapos namin sa time zone, ay nagtungo na kami sa favorite McDo ni Ivan para doon nilang kumain. Yun ang request na pagkain ni Ivan kaya doon kami nagpunta. Ang sarap! Masayang sabi ni Ivan. Thank you po, Papa. I love you po. I love you too, my baby. Malambing na sabi ni Ryan bago halikan si Ivan. Hindi pa ipinapanganak si Ivan. Alam ko nang magiging mabuting ama si Ryan at tama nga ako. Siguro, kung hindi ako nagpadala sa mga salita ni Ben, paniguradong mas makikita ko pa kung papaano maging ulirang ama si Ryan. Baka nga masaksihan ko siyang umiyak habang binabakunahan ng anak naming dalawa. Busog! Sabi ni Ivan habang naglalakad kami palabas ng SM. May dala-dala itong McFloat at French fries na kinakain niya habang naglalakad. Nang makarating kami sa parking, ay naunang pumasok si Ivan sa kotse. Huminto naman ako saglit at tumingin sa kalangitan na maraming bituin. Oh, bakit? Tanong ni Ryan kaya't napalingon ako sa kanya. May problema ba? Nadjejebs ka ba? Sira. Pabirong inirapan ko si Ryan. Iniisip ko lang yung tinanong mo kanina. Naisip ko na baka pwede natin ulit subukan para kay Ivan. Para sa naudlot nating love story. Via. Ryan, sobrang laki rin ang kasalanan ko sa iyo dahil hindi ako nagtiwala. Hayaan mong bumawi rin ako sa iyo. Nakangiting sabi ko. Magsimula ulit tayong dalawa kasamang anak natin. Ibig sabihin ba, pumapayag ka na? Tango lamang isinagot ko. Thank you, Via. Maraming salamat sa lahat. Salamat din, Ryan. Nakangiting tugon ko. Ikis mo nga ako. Natatawang sabi nito. Hinampas ko naman siya sa braso bago talikuran. Naririnig ko pang sigaw nito pero hindi ko na siya pinansin. Sira ulo talaga. Ryan's point of view. Para akong tangang nakangiti habang pumipirma ng mga papeles. Ako lang yata ang taong kahit tambak ng trabaho, malawak pa rin ang ngiti. Ikaw ba naman kasi ang bigyan ng second chance ng taong mahal mo? Hindi ka ba sasaya? Ang saya ng bunso ko Bumukas ang pinto at iniluwal nun si Papa Kian. May good news ba sa inyo ni Via? Papa, nililigawan ko na po si Via. Masayang sagot ko. Papa, mabubuo na ulit ang pamilya ko. Natawa si Papa bago maupo sa kaharap kong upuan. Kaya pala kahit tambak ka ng trabaho abot langit ang ngiti mo. Natawa na lamang ako dahil sa sinabi ni Papa. Anak, masaya ako para sa'yo. Nakangiting sabi ni Papa. Alam ko kung gaano mo talaga kamahal ang mag-ina mo. Masaya ako dahil sa wakas, nasusuklian na lahat ng paghihirap mo. Thank you po, Papa. Masayang tugon ko. Thank you po sa inyo ni Mama. Tumayo si Papa. Pahahanda akong dinner sa mama mo. Doon na kayo mag-dinner sa bahay, ha? Yes, Papa. Thank you po. Ngumiti si Papa sa akin bago tuluyang umalis.
Nagpatuloy naman ako sa trabaho ko habang nakangiti pa rin at kumakanta-kanta na. Gusto kong matapos agad kasi gusto ko ng family bonding. Sabado at Linggo dapat ang family bonding namin kaso sinugod na ako ng sekretarya ko dahil mamamatay na raw siya dahil sa trabaho kong tambak. Hindi na umubra yung triple pay ko sa kanya dahil stress na raw siya. Gawin ko raw ang trabaho ko pero triple pay pa rin siya. Kung ayaw ko raw magilitan. Katakot, diba? Sana nga matapos na ako ngayong araw para solo kong pamilya ko bukas. Magsisimba kami kasi gusto kong magpasalamat kay Lord dahil natapos na ang paghihirap ko. Napatigil ako sa pagpipirma nang tumunog ang cellphone ko. Nakita kong si Via agad ang caller kaya't agad kong sinagot ang tawag. Yes, mahal? Malambing kong sabi. Mahal? Hindi ako si Mahal po. Natawa ako dahil anak ko palang nasa kabilang linya. Papa, pupunta kami ni Mama dyan. Nagluluto po si Mama kasi dyan daw po kami kakain. Para sabay-sabay tayo. Ay, secret pala siya. Papa, kunwari magugulat ka po ah. Natawa na lang ako at tumango kahit hindi niya nakikita. Nagmerienda ka na ba? Tumingin ako sa oras at 10:00 pa lang. Gusto mo bang padalhan ka ni Papa ng empanada? Nagpabili pong pizza si Manang kanina. Tapos, nibigyan niya kami ni Mama. Tugon nito. Busog na po ako eh. Nire-reserve ko po yung tiyan ko para sa tanghalian kasi masarap pong ulam natin. Excited na tuloy ako. Masayang sabi ko. Yun lang po. Bye-bye Papa. I love you. And I love you too my baby. Namatay ang tawag kaya nakangiting itinabi ko ang cellphone ko sa table ko. Mas lalo yatang nadadagdagan ang energy ko na magtrabaho dahil sa boses ng anak ko. Lumipas ang oras at tutok pa rin ako sa trabaho. Natigil lamang ako nang bumukas ang pinto ng opisina ko at iniluwal nun ang mag-ina ko. Mahal! Masayang sabi ko bago tumayo. Papa! Tumakbo palapit sa akin si Ivan at nagpabuhat. I miss you, Papa! And I miss you too, baby! Malambing kong tugon bago siya halikan sa pisngi. Nilingon ko si Via na hinahanda ang pagkain namin sa isang table. Nakangiting lumapit ako sa kanya habang buhat si Ivan. Hi mahal. Malambing kong bati sa kanya. Oh, nanliligaw ka pa lang. Paalala nito sa akin kaya napanguso ako. Maupo na lang kayong mag-ama at magsisimula na tayong kumain. Naupo naman ako habang kandong si Ivan. Hindi kasi abot ng anak ko ang lamesa. Baka kasi magreklamo na naman to. Nang makaupo si Via ay nagsimula na kaming kumain. Ang sarap ng ulam. Niluto talaga ni Via kung favorite kong sarsyadong isda at pork steak. Ganun pa man, hindi pa rin kami nakaligtas sa gulay. Kapag daw hindi kami kumain ng gulay, huwag kaming mag-ulam ni Ivan ng iba. Tignan nyo, lumulusog kayong dalawa dahil sa gulay, sabi ni Via. Hindi niya alam, palagi kaming nagsusulpot ng chocolates at mga snacks kapag tulog na siya tuwing gabi. Pinagbabawalan kasi kami ni Via na kumain ng mga ganun dahil masama raw sa kalusugan. Kaso hindi namin mapigilan ni Ivan. Bad influence na yata ako sa anak namin ni Via. Oo nga pala. Ngumiti si Via ng matamis. Pero imbis na matuwa, kinabahan ako. Ang dami kong nakitang pinagbabalatan ng chocolate at chichirya sa basurahan ha. Meron din mga bote ng Coke. Iniisip ko nga kung kanino yon. Tinanong ko yung mga nasa bahay pero hindi raw sa kanila yon. Imposible rin namang sa akin. Kaya iniisip ko na baka sa inyong dalawa yon. Nagkatinginan kami ni Ivan saglit bago lumingon kay Via. Sabay kaming umiling ni Ivan. Totoo ba? Naging seryoso ang mukha ni Via. Kahit pa ipaimbestiga ko ang fingerprints niyo sa mga yon? Si Papa po. Tinuro ako ni Ivan. Palagi niya akong inaaya tuwing gabi habang tulog ka. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Ivan. Abat, traidor tong anak ko. Anong ako? Sabi ko nga bawal tayo sa ganung pagkain kaso iniiyakan mo ko. Totoo naman iniiyakan niya ako kapag hindi ko siya napagbibigyan. Nilingon ko si Ivan. Nangingilid ang luha nito habang nakatingin sa akin. Para namang sinaksak ang puso ko habang nakatingin sa reaksyon niya. Joke lang.
Mabilis kong bawi sa sinasabi ko. Ako ang nag-aaya kay Ivan. Walang kasalanan ng bibi ko. Tinignan ko ang reaksyon ni Ivan pero wala pa rin nagbabago kaya nangilid na rin ang luha ko. Bad na papa na ulit ako kasi hinayaan kong masaktan na naman si Ivan. Nang tumulo ang luha ni Ivan ay tumulo rin ang luha ko. Sorry. Umiiyak kong sabi kay Ivan. Bakit ba kayo nag-iiyakan? Tanong ni Via. Wala pa nga akong ginagawa eh. Nagngangawa na kayong dalawa? Niaway po ko ni Papa. Umiiyak na sumbong ni Ivan. Sabi po niya secret lang yun eh. Secret pala, bakit umamin ka? Natawa si Via bago tumayo't lapitan kaming dalawa. Pinunasan nito ang luha namin ni Ivan bago kami yakapin. Ang iyakin yung dalawa, hindi kayo pwedeng magsama. Pasimple kong sinilip si Ivan. Nakangiti na ito sa akin kaya napangiti na rin ako. Pasimple kaming nag-aapir na dalawa. Para iwas parusa at para hindi magalit si Via, kailangan naming umakting na dalawa. Pero yung iyak ko, totoo talaga. Iyakin talaga ako. Maya-maya lamang ay humiwalay na sa yakap si Via kaya't nagpatuloy na kami sa pagkain. Sa pagliligpit ay kami na ni Ivan ang kumilos para makalimutan ni Via ang kasalanan naming dalawa. Sabi ni Papa, magpapahanda raw siya ng dinner mamaya, kaya't dun daw tayo mamaya sa bahay nila. Sabi ko kay Via. Tumango naman si Via. Hihintayin ka na namin hanggang matapos ka dahil wala naman kaming gagawin sa bahay. Bago rin tayo dumiretso kila tita, uuwi na muna tayo para magbihis. Tumango lang kami ni Ivan at tahimik na naupo sa tabi ni Via. Kailangan namin magpakabait ni Ivan dahil iba magalit tong si Via. Nagpahinga lamang ako saglit bago ulit ako magtrabaho. Nag-volunteer na rin si Via na tulungan ako dahil alam naman daw niya ang gagawin. Tinuruan ko lamang siya saglit at nakuha niya naman kagad. Ayoko na ngang tumulong siya kaso makulit si Via. Nag-aalala raw siya sa akin kaya't bigla akong naging marupok at napapayag niya na ako. Natulog lamang si Ivan kaya't walang nangungulit sa amin ni Via. Mabilis na lumipas ang oras at uwian na. Tapos na rin ako sa lahat ng trabaho ko kaya't pakiramdam ko nakalaya na ako. Uwi na muna tayo, sabi ni Via. Kailangan ding maligo nitong si Ivan na maasim. Hindi po kaya ako maasim po. Nakangusong sabi ni Ivan. Gamit ko po kaya yung pabango ni Papa ko. Lumabas kami ng kumpanya at dumiretso sa kotse. Nag-drive ako patungo sa bahay para makaligo na kami. Sabay kaming liligo ni Papa. Masayang sabi ni Ivan na nag-uumpisang hubarin ang suot niyang damit. Gusto mo rin bang sumabay? Nakangising tanong ko kay Via. Inirapan naman ako nito at hinampas sa braso. Tadyakan kaya kita? Natawa lang ako bago buhatin ng anak ko. Pumasok kami ni Ivan sa kwarto ko at saka dumiretso na sa banyo. Ang dami pong libag ni Papa, sabi ni Ivan na hinihiluran ng likod ko. Asim din, uy. Natawa naman ako bago siya kilitiin. Nagkislot-kislot ito kaya agad ko siyang inalalayan dahil baka mabagok pa siya. Pagkatapos naming maligo ay lumabas kaming dalawa ng banyo. Napangiti ako nang makitang nakahanda ng susuotin naming dalawa sa kama. Mukhang hinanda na ito ni Via bago siya maligo. Nagbihis muna ako bago bihisan ng anak kong naggulong-gulong pa sa kama. Nagwisik ako ng pabango at pati si Ivan ay winisikan ko. Favorite na favorite niya rin ang pabango ko at hilig niyang ipaligo kahit nasa bahay lang siya. Pogi natin po, nakangiting sabi ni Ivan. Lumabas kaming dalawa ng kwarto at dumiretso sa sala. Wala pa dun si Via kaya't hinintay namin siya. Saglit lamang ay dumating na si Via na nakasuot ng isang asul na bestida na bumagay sa kanya. Ang ganda-ganda naman ng mahal ko. Nakangiting sabi ko. Nambola pa. Natatawang sabi nito. Umalis na tayo at anong oras na? Nakakahiya naman kila tita kung malilate tayo. Lumabas kami ng bahay at dumiretso sa kotse. Nag-drive ako patungo sa bahay nila mama. Hawak-hawak kong kamay ni Via na hindi naman umangal. Sa akin nakakandong si Ivan dahil gusto niya raw mag-drive. Pwede na po akong maghanap ng chicks dahil marunong na ako mag-drive.
Sabi ni Ivan kaya't nakatikim siya ng kurot kay Via. Bumungis-ngis lamang ang batang lalaki. Nang makarating kami sa bahay nila mama, ay nagpark muna ako bago kami bumaba't pumasok sa loob. Lola! Tumakbo palapit si Ivan sa kanyang lolo't lola, nakalalabas lang sa kusina. Ay, ang gwapo kong apo. Binuhat ni Papa si Ivan at hinalikan to sa pisngi. Humalik din si Mama sa pisngi ni Ivan. Lumapit kami ni Via sa kanila at nagmano. Si Kuya Adam po. Tanong ko. Hindi makakapunta dahil may sakit daw ang baby loves niya. Sagot ni Mama. Babawi na lang daw siya sa susunod na dinner. Tumango na lamang ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala ang baby loves ni Kuya Adam. Ang tagal niyang ipakilala sa amin eh. Dumiretso na kami sa dining at mabilis akong naupo nang makitang mga paborito kong pagkain ang nakahain. Kumandong naman sa akin si Ivan na halatang gutom na rin. Nagdasal muna kaming lahat bago magsimulang kumain. Nagsasalita sila mama pero hindi ako nakikinig. Gayon din si Ivan dahil food is life kaming dalawa. Nagkakalaman ang mag-ama, sabi ni Papa. Via, mukhang tama na ikaw ang nag-aalaga sa dalawang yan. Naku ho, kaya tumaba ang mga iyan dahil apura kain ng chocolates at chichirya kapag tulog ako. Sabi ni Via. Bala ko na nga hong bumili ng kandado at ikandado ko tuwing gabi para wala nang daga tuwing gabi sa ref namin. Napayuko kami ni Ivan nang bigyan kami ni Via ng masamang tingin. Sabay rin kaming nabulunan dahil sa takot, kaya't parehas kaming uminom ng tubig. Halatang mga guilty ah. Natatawang sabi ni Mama. Kapag asawa at inang nagdesisyon, wala na kayong magagawa. Tama. Sang-ayon ni Papa kay Mama. Napanguso na lang kami ni Ivan at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos sa pagkain, ay dumiretso kami sa sala. Nagde-dessert sila ng chocolates pero kami ni Ivan ay wala. Kaya parehas kaming naiiyak. Bad Mama! Naiiyak na sabi ni Ivan. Anong bad? Sino bang may kasalanan kaya't wala kayo? Tanong ni Via. Sa susunod kasi, wag na kayong magpahuli. Talaga? Naiiyak ko ring sabi. At talagang uulit pa kayo? Sinamaan kami nito ng tingin. Isang buwan talaga kayong magugulay na dalawa? Mas lalo namang kaming napamukmok ni Ivan na ikinatawa nilang tatlo. Kung nandito si Kuya Adam, siguradong kakampihan niya kami ng pamangkin niya. Hindi niyo na po kami mahal, sabay na sabi namin ni Ivan. Ininggit lang kami ng tatlo at dinawanan, kaya't mas lalo kaming nanlumong dalawa ni Ivan. Via's point of view. Sa mga lumipas na buwan, pakiramdam ko'y bumabalik ang dating samahan namin ni Ryan. Unti-unti naming naibabalik kung anong meron kami. Bumalik kami sa umpisa, kasamang anak naming si Ivan. Happy birthday, baby! Nakangiting bati ko sa anak ko na kagigising lang. Ikapitong kaarawan ni Ivan ngayon kaya nagpahanda ng bonggang parents ni Ryan dahil debut daw ni Ivan at hindi pwedeng basta-basta lang. Sa isang hotel magaganap ang celebration at mamayang 3:00 ng hapon ang simula. Imbitado ang lahat ng kaklase ni Ivan dahil friends na niya ang lahat ng mga ito. Imbitado rin ang mga kapitbahay naming naging mabait sa amin sa dati naming bahay. Tungkol sa kaso ni Ben, nahatulan na siya ng habang buhay na pagkakakulong. Ang bugok, imbis na humingi ng tawad, ay nambanta pa kaya yung 40 years niya lang dapat sa kulungan ay naging habang buhay na. Good morning! Napalingon kami kay Ryan na kagigising lamang. Nagkabalikan na kami ni Ryan, kaya tabi-tabi na kaming natutulog. Gusto rin kasi ni Ivan na tabi-tabi kaming tatlo. Birthday ko na! Masayang sabi ni Ivan na mukhang ngayon lang natanggalan ng tama. Yay! Birthday ko na! Binata na ako! Natawa kami ni Ryan dahil sa inasta't sinabi nito. Alam kong yan ang sunod mong sasabihin kaya itigil mo yan. Sabi ko kay Ivan. Kalmahan mo anak, tsaka ka naman ligaw kapag tuli ka na at may pera ka ng sarili. Napanguso naman ito bago naupo sa tiyan ng ama niya. Papa, bigyan mo nga ang work po ako para pwede na akong manligaw. Natawa si Ryan. Soon baby, soon. Okay? Tumango lang si Ivan bago bumaba sa kama.
Baka may gift ako kila ate at kuya. Tumakbo itong palabas ng kwarto. Ate at kuya ang tawag niya sa mga katiwala sa bahay. Close na close niya ang mga ito kaya marami siyang kakampi sa tuwing napapagalitan siya. Hi mahal. Niyakap ako ni Ryan bago halikan sa labi. 7 na si Ivan. Pwede na natin siyang sundan. O tapos kapag inutusan kitang bumili ng gatas, ilang years na naman bago ka bumalik. Natatawang biro ko. Ganito palagi ang biroan naming dalawa at hindi naman napipikon si Ryan. Hindi na. Sila manang na lang uutusan ko para hindi na ako mawala ng ilang taon. Pagsakay nito sa biro ko. Napatawa ako nang halik-halikan ako nito sa leeg. Nakakakiliti kaya, lalo na't may balbas siya. Bumaba na tayo't mag-agahan, nagugutom na ako. Sabi ko sa kanya. Ayaw mo bang ako ang i-breakfast mo? Sabi nito. Nag-lip bite pa ito na animoy, nangaakit talaga. Manahimik ka nga dyan. Pagsusungit ko sa kanya. Baka mamaya niyan kumatok na naman ang anak natin at magkwento na naman kila tita. Natawa lamang ito bago ko halikan sa pisngi. Tumayo kaming dalawa at lumabas na ng kwarto. Dumiretso kami sa kusina at nadatnan namin doon sa Ivan na nagbubukas ng regalo na mukhang bigay nga ng mga ate at kuya niya. Mama, nibigyan akong toys ni Ate Beth. Ipinakita sa akin ni Ivan ang isang laruang kotse. May control po siya kaya pwede kong gamitin. Naku, nag-thank you ka ba? Tumango ito. I-treasure mo mga gifts sa'yo Huwag mo hayaang na masira at masayang lang. Opo. Nakangiting sagot ni Ivan. Tumango lang ako bago nagsimulang kumain dahil may nakahain na rin sa lamesa. Sinusubuan ni Ryan ang anak dahil busy talaga ito sa pagkalkal ng mga regalo niya. Pagkatapos namin kumain, ay dumiretso nang mag-ama sa banyo at naligo. Hinanda ko muna ang susuotin nila bago ako maligo. Papunta na kami sa hotel kasi gusto naming makita yung mga nag-aayos. Hihintayin din kasi namin yung costume ni Ivan na susuotin niya para sa celebration mamayang 3. Si Ivan ay Jack Frost ang costume. Bale parang ice-ice ang tema ng birthday party ng anak namin. Mama! Napalingon ako sa pinto ng kwarto namin ni Ivan nang bumukas to. Naglalagay ako ng konting makeup para naman ang ganda ko doon. Ang hyper naman. Natatawang sabi ko kay Ivan. Kumandong to sa akin bago nagsuklay ng kanyang buhok. Si Ryan naman ay pumuesto sa likuran ko at niyakap kami ni Ivan. Nakatingin lang ako kay Ryan mula sa salamin habang nakangiti. Mahal ko kayo so much. Malambing na sabi nito bago halikan ng pisngi ko. Ganon din ang pisngi ni Ivan. Tinapos ko ng pag-aayos ko bago kami umalis. Sila manang ay susunod na lang daw mamaya dahil need pa raw nilang masiguradong walang sira sa lock ng mga bintana at pinto. 1 oras at kalahati ang binyahe namin bago kami makarating sa hotel. Dumiretso agad kami sa pinaka-venue at nakita namin ang magandang ayos. Lolo! Lola! Tumakbo palapit si Ivan sa kanyang lolo at lola. Binuhat naman ito ni Tita Lorraine. Happy birthday, Apo! Bati ni Tita sa Apo. Thank you po, Lola. I love you. Tugon ng anak namin. Lumapit kami ni Ryan sa mag-asawa at nagmano. Thank you po sa magandang birthday party. Nakangiting sabi ko sa mag-asawa. Wala yun, sagot ni Tito. Ang mahalaga makakapag-enjoy ng sobrang gwapo naming apo. Bumaba si Ivan sa kanyang lola at nagsimulang magtingin-tingin sa paligid. Pangarap lang ito dati ni Ivan at masaya ako dahil natupad na ang gusto niyang birthday party. Nagtingin-tingin kami ni Ryan sa mga pagkain na nagsisimula ng ayusin. Siyempre, nakitikim din kami dahil mukhang masasarap. Lumipas ang mga oras at nagkaroon na ng mga bisita. Dinala namin si Ivan sa kwarto namin dito sa hotel para bihisan ng kanyang outfit. Ang pogi ni Jack Frost! Gusto kong halikan to kaso may paint siya sa mukha. May painter na nirentahan si Ryan para sa mga bata at matatanda na rin. Nagpalagay si Ivan ng snow design sa mukha niya para si Jack Frost na talaga siya. Nagpalagay rin kami ni Ryan para pair sa mukha ni Ivan namin. I love you, baby.
Malambing na sabi ni Ryan sa anak. Lumabas kami ng hotel room at bumaba na. Naghintay kami saglit na tawagin ng MC si Ivan. Nang tawagin si Ivan, ay bumukas ang pinto. Pumasok kami sa loob. Nakatingin naman sa amin ang mga tao habang pumapalakpak. Dumiretso si Ivan sa upuan niya sa harapan. Kami naman ni Ryan ay naupo sa upuan sa harap. Katabi sila Tita Lorraine. Ang cute-cute naman ng pamangkin ko, sabi ni Kuya Adam na nakaakbay sa kanyang girlfriend. Ang girlfriend pala nito ay ang sekretarya ni Ryan. Kaya ayun, tinalaka ni Kuya Adam ang kapatid dahil palagi raw nitong tinatambakan ng trabaho ang kanyang baby. Nagdesisyon kami na pakainin muna ang mga bisita para may energy sila, lalo na mga bata. Ang sarap ng lechon, bulong ko kay Ryan. Take out tayo nito kapag hindi naubos. I got you, mahal. Nakangising sagot nito. Noong buntis pa lang ako kay Ivan, madalas kami sa mga handaan dahil sa mga kaibigan namin. Si Ryan ay take out talaga ng walang hiya-hiya dahil sayang lang naman daw kung itatapon. Support ko naman siya dahil hirap kami sa pagkain noon. Kilala kaya kaming dalawa bilang Sharon lovers. Pagkatapos kumain, ay nagsimula na ang magic show ng mga clowns. Hindi ko alam kung maiinis ako sa anak ko o matatawa dahil palaging binubuko ang magic ng mga clown. Buti na lang at natatawa lamang ang mga ito. Oh, anong name ng birthday boy po? Tanong ng isang clown kay Ivan. Ivan Ryan Alcaraz Ferrer po. Sagot ni Ivan. Wow, ang haba. Natawa ang mga tao dahil sa sinabi ng clown. Oh, birthday boy, anong wish mo ngayon dahil birthday mo? Yung mabuting wish lang ha? Gusto ko na pong maging big boy para makapag-work at magkaroon ng girlfriend po. Sagot ni Ivan na ikinatawa ng lahat. Abay grabe naman si baby boy. Mukhang uunahan pa akong magka-girlfriend ah. Pabirong sabi ng clown. Ano pang wish mo bukod doon? Sana magkaroon ako ng kapatid. Sagot ni Ivan. Sabi po ni Daddy, i-wish ko raw po yon. Napalingon lahat kay Ryan na tumatawa lang. Mahina ako naman siyang hinampas pero hinalikan lang ako nito sa balikat. Aba si Daddy dinadaan sa bata ang diskarte. Komento ng clown kaya muling napatawa ang lahat. Nang matapos ang show, ay kinantahan na namin ng happy birthday ang makulit naming anak. Agad naman itong nilantakan ng kanyang cake dahil masarap daw. Nagutom ako, sabi ni Ivan habang kumakain. Eh papanong hindi ka magugutom? Palagi mong binubuko ang secret ng mga clown. Natatawang sagot ko. Kumuha ako ng bimpo bago punasan ng kanyang likod. Mommy, Daddy, any message naman po para sa anak ninyo? Sabi ng MC bago lumapit sa amin. Inabot nito ang microphone sa akin. Happy birthday anak, my baby boy. Ang wish ni Mama sa'yo, maging mabuti kang bata, yung may takot sa Diyos at sa akin na rin. Ivan, sobrang mahal na mahal ka namin ni Papa mo. Huwag magmadaling mag-asawa ha? I love you so much anak. Emosyonal kong sabi. Ivan, alam kong maraming pagkukulang sa iyo si Papa. Pangako na gagawin pa lahat ni Papa para makabawi sa iyo. Mahal na mahal ko kayo ni Mama mo. Humarap sa akin si Ryan. As of now, tutuparin ko pa ang isang wish mo. Napaawang ang bibig ko nang lumuhod si Ryan sa harapan ko at maglabas ng singsing. Nagpalakpakan naman ang lahat dahil sa ginawa nito. Via, wish na wish ito ng anak mo. Tuwing nagsusulpot kami ng pagkain ni Ivan kapag tulog ka, palagi niyang sinasabi na magpakasal na tayo. Via, sobrang dami kong pagkukulang sa inyo ni Ivan. Pero gagawin kong lahat para makabawi pa. Mahal na mahal kita, Via. At gusto kong tanungin kung handa ka na bang ituloy na maging Mrs. Ferrer. Kagat labing tumango ako. Hindi ako nakapagsalita dahil patuloy sa pagdaloy ang masaganang luha ko. Nakangiting isinuot ni Ryan ang singsing sa daliri ko habang lumuluha rin siya. Tumayo si Ryan bago ako yakapin. Nagpalakpakan naman ang mga tao at nagsigawan. Congratulations po! Masayang sabi ni Ivan. Makakakain na rin ako ng wedding. Ito na,
Tuloy-tuloy na ang love story namin. Ryan's point of view. Nakanguso lamang ako habang nakatingin kay Via na nasa bunsong kambal namin ang atensyon. 3 taon na kaming kasal ni Via. Biniyayaan kami noong nakaraang taon ng kambal na babae. Magdadalawang taon na sila at mas makukulit pa kay Ivan. Nakanguso ka na naman. Lumingon sa akin si Via pagkatapos niyang mapatulog ang kambal. Ano na namang problema mo? Mahal, I want lambing po. Parang batang sabi ko. Lambingin mo rin ako. Natawa ito bago kumandong sa akin. Pinulupot niya ang braso niya sa leeg ko. Ipinulupot ko naman ang magkabilang braso ko sa kanyang bewang bago ko sumubsob sa kanyang leeg. Seloso naman ang asawa ko. Natatawang sabi nito. Don't worry mahal, sa akin ka mamayang gabi. Dito raw matutulog sila Kuya Adam. Alam mo naman na mahilig sa kanyang kambal kaya wala tayong katabi mamaya. Sana gumabi na. Excited kong sabi na ikinatawa nito. Hinalikan ako nito sa labi. Salamat at bumalik ka sa amin ni Ivan ha. Kung hindi ka bumalik, baka nabuhay na kami sa kasinungalingan ni Ben. Salamat ng marami Ryan. Mahal na mahal kita. Salamat dahil pinakinggan mo ko at mas pinaniwalaan mo. Nakangiting tugon ko. Thank you for coming back into my life. Salamat dahil inaruga mo si Ivan mag-isa. Salamat dahil hindi mo sinagot yung baliw na Ben na yon. Natawa ito. Oh, bakit? Miss mo na si Ben? Dalawin mo na. Di ba nga sabi mo nun sa akin ha, mas pipiliin mo siya kaysa sa akin? Nakasimangot ako. Yak! Kadiri naman po ang alaala mo mahal. Kadiri raw. Ay! Napatili ito nang tumayo ako't binuhat siya. Ano na naman bang naiisip mong lalaki ka? Tulog na ang kambal at nasa school si Ivan. Kaya naman siguro kahit kalahating oras lang. Nakangising sabi ko. Be ready may mahal. Roar! Natawa lamang ito't kaya't napatawa na lamang din ako. Thank you Lord for this life. Utang ko ho sa inyong lahat at naway patuloy mo kaming pagpalain ng mag-iina ko. Wakas.